Another unit coming from Hyundai Abad Santos. So maraming salamat sa inyo dyan. Dala natin ngayon is the 2026 Hyundai Creta or yung tinatawag nila na Turbo Creta. Bakit nga ba ganun ang tinawag sa kanya? Dahil nasa N-line ang kanyang category. Which means, mas mahal ito ng konti lang naman doon sa standard lang na Creta. Mga nasa around 40 to 60,000 pesos. Unit price is around 1.4, pero ang specific ilalagay ko na lang dyan sa pin comment below dahil baka magkamali ako. So what you get kaswabe is a sporty looking crossover, improve ang kanyang aesthetics, stiffer ang kanyang suspension, and syempre mas may angas pag sinabi mong N-line. Pag naghanap ka ng high performance na SUV, even though this is the N-line, hindi ito yung para sa'yo kaswabe. Ibang segment ng Hyundai, maraming available dyan. Pero ito yan, pag gusto mo ng sporty looking, okay, yung aesthetics, malupit, practical siya, and swak na swak sa iyong budget, of course, etong Creta N-Line ang nagwagi para sa'yo. I want to educate you kaswabe. Baka malito ka rin katulad ko na magkaibang N-Line and full N. Nandyan yung Elantra N, Veloster N. Meron ka bang nakita na common grounds nila? Dahil pag sinabi mong full N, yun yung mga high-performing, okay, track-ready na mga vehicles coming from Hyundai. Pag sinabi mong N-Line, it's more of parang nag-step up sila, improve. When it comes sa kanyang engine power, hindi pa talaga full capability. Pero pag full N, syempre, yun na yung full capability. Nandun na yung full explosion nila, full blast, track ready. 101% yung engine power talagang nakuha nila. So on this video kaswabe, i-check natin yung mga amazing details and features nito, and after that, let's get behind the wheel para makuha natin ang kanyang driving dynamics. Kaswabe, let's begin. Katulad nga ng pinag-usapan natin kanina kaswabe, naka-receive ito ng improved aesthetics. Hindi rin nila kinalimutan yung pagkakaroon ng sporty looking appeal para ma-differentiate natin kung ano yung mga gas-powered na Creta or non-N-line na mga trim level. Inumpisahan nila yan sa pagkakaroon ng mga N-line badging. Nasaan sila? Dito sa fenders, center cap ng ating wheels, doon sa harap. Tapos kulay pula yung mga brake calipers natin. Baka isipin mo, naka-Brembo brake calipers tayo. Painted red lang talaga, as in literally, pininturahan lang yung brake calipers ng kulay pula. Magkaiba yung ating front bumpers, mas aggressive siya, mas malaki yung opening dahil meron tayong turbo, and syempre, mas naging slick and aggressive yung ating rear diffusers para ipakita niya yung existence ng pagkakaroon ng isang N-line. Naka two-tone body color tayo na scheme kasi ultra high gloss black ang nakikita natin. Sobrang kintab, pero ang kakaibang detalye dito, yung roof rails naman ay naka-satin matte na finish. Traditional ang ating door opening handles. Meron kang switch dito. When you press this, you can lock and unlock. Basta tandaan mo, ang key fob kinakailangan few meters away ka. Meron kang beautiful hard lines dyan, yung mga gulong natin. Goodyear tires, 215, 55 and R18s na alloy wheels. I do believe na doon sa non-N-line na trim level ay 17 inches lang yung gulong. And this one is more sportier, yung mga styling ng spoke niya. And you have those bright red N-line na mga brake calipers. So I do believe na lahat tayo mag-a-agree na ang ganda ng forma ng mga ilaw ng isang Creta. Kahit doon sa standard, parehas lang naman sila ng pangitain kaswabe. Okay? Meron kang full length na light bar dito that goes from this corner up until doon sa kabilang kanto. Biro lang. Ang Hyundai emblem natin, nakapalaman siya sa plastic dito na cover. Mo siya makakapa dyan. Sa harap naman natin, sobrang sharp na mga LED DRLs natin na ganito rin ang pangitain niya. Inverted L, tapos yung turn signals, iniwalay nila. Meron tatlong square na malilit doon. Yung main beam headlights natin, of course, nasa corner siya sa baba. Kaya lang, reflector lights lang ang kanilang ginawa kaswabe. Okay? You have a high wing spoiler rito na meron siyang dalawang passage. Mounted yung third brake light natin dyan. Shark's fin is there. Rear diffuser is much aggressive laban doon sa mga standard na unit models, and naka-dual exhaust pipe tayo para lang yan sa N-line. Opening the tailgate,
Hindi nga lang siya powered, you get 443 liters of cargo space. Wala masyadong mapagkakabalahan dito sa ilalim, nandyan ang extra wheel and tire natin. So once we fold down the second row seats, mas ma-maximize natin yan up to 1,440 liters of space. And pag isasara natin ang tailgate, hahatakin natin dito because wala kang lock switch. Yeah. Introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to. Comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse, mantakin mo pati sa tren pwede. And flight approve ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Autosport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang kaswabe. Pag-usapan kaagad natin kung ano yung mga namumulang panels dito kaswabe para sa kanyang maximum appeal dahil N-line ito. Umpisa natin sa iyong start and stop switch. Ayan, kulay pula yung pinaka-outline niya. Tapos yung panoramic natin na curve monitor, meron kang red panels dyan. Ambient lighting is red. Ito naman yung insert sa dashboard para dito sa front passenger natin. Yan, kulay pula. Pero doon sa mga standard, boring yung itsura dyan. Center armrest, you have stitching na red. Tapos yung gear shifter natin, yung knob, kulay pula, may N ka na badge, manibela, N badge. Contrast stitching sa inner part, kulay pula. Then ang pinaka-the best niyan is yung mga seats natin. Meron kang insert dyan, red stitching. Parang zipper-like na flag yung itsura vertically. Ganito yung pinaka-ginawa nilang design, kakaiba. Embroidery of N-line. And good news is, hindi lang dito sa harap yung ganitong itsura. Even doon sa ating backseat, kung anong itsura dito, nakuha pa rin niya. Up next na pag-uusapan natin, hindi powered yung mga seats natin. Manual adjustment lang sila. Pero don't worry, kasi meron naman tayong ventilation kasi perforated yung mga seats natin and maganda naman yung support. Doon na lang sila babawi. Ang switch ay nandito sa ating center console. Total, pinag-usapan na rin natin. Meron kang dalawang cup holder with illumination and soft lights. Maganda yan. E-brakes is here. Yung drive modes natin na switch na knob, dito mo lang papakailaman. And center armrest, meron kang lalagyan ng coins dito sa gitna kaswabe. May malalim kang space dito for wireless charging, USB Type A and Type C. So talking about the curve monitor natin, andito ang infotainment, yung instrumentation natin. At least ito, responsive siya kahit papano. Marami kang pagpipilian na option. Meron kang Android Auto and Apple CarPlay is also available. Hindi lang super high performing kasi minsan may lag siya ng konti. Pero konting-konti lang naman kaswabe. Sounds of nature. So depende sa mode na pinagdadaanan natin. Once you wanna relax dito sa loob while waiting for others na magiging pasahero mo, pwede mong pinutin dyan. Meron na rin itong customization na buttons kasi sa manibela natin, merong dalawa dito and meron naman dito sa physical switch. So thank God kasi meron tayo rito at least kahit papano, di ba, on the go, hindi ka na sa infotainment talaga kakalikot while you are driving. Ang hirap nun At least kahit papano, balanse naman siya. Nandyan yung sa media natin, volume, sa radio, and AC vents natin, adjustment, may star dito. Once you press, customization, pwede siyang maging Waze, quiet mode, or yung display. So lahat yan, nilagyan ko na ng settings. Para i-add up yung instrumentation natin, nagbabago ang themes natin, depende sa drive modes na ilalagay natin. We have Eco, Normal, Sport, and Smart. Pero yung ating manibela, 3-spoke ito, available yung paddle shifters natin para mas maging engaging yung
pagmamaneho natin. Pero pwede mo rin in manual using our gear lever kaswabe. You have the switch para ilabas yung camera natin, which is really nice kasi lahat meron kang viewing. Sa instrumentation, again, nandyan pala yung blind spot monitoring natin. Muntikan ko nang makakalimutan. Once na yung lever, tinurn natin, of course, ng left, hindi lang doon sa mirror ka titingin kasi meron ka nang magsisilbing camera dito. Katulad ng mga ibang models natin kaswabe. Komportable naman yung spasyo dito. I am 5'10 and a half and I can sit a very relaxed position kaswabe. Kinakailangan ko lang iangat yung posisyon ng headrest ko kasi tumatama sa buto ng leg ko eh. Masakit. So, hindi, yung kwintas ko pala na gold nakabaliktad. Meron kang seat pocket, then dalawang AC vents, kaya lang, ang cute, ang liliit nila, very tiny. Pero at least, meron silang ibinubuga. Wala ka lang climate control dito, type C, a little bit of storage kasi laki ng palad. Kasya ang telepono and even mga maliliit na susi. Hindi naman masyadong elevated dito sa gitna, so you can move sideways. Grab handle natin, medyo matigas nga lang, hard plastic yung ginawa nila rito. And of course, we have the dome lights. So what else? Identical ito yung driving position ko, ginaya ko na lang kung ano yung nandito sa left side. Center armrest with 2 cup holders. 60-40 split ang ating upuan. Then we are done here. Driving dynamics naman tayo kaswabe. Inside the Creta N-Line or yung Turbo Creta. Naka-equip tayo ng 1.5 liter turbo petrol engine. This gives 158 horsepower and 253 Nm of torque mated into 7-speed dual clutch transmission. Pag gusto mo naman, ang manual tranny ay 7-speed din ito. Of course, we can change the drive modes and we have shift paddles. Tapos, yung gear shifter natin. So, ang forma, naka-N-line trims tayo all over the place. So, ang pinaka-comment ko kagad dito kaswabe is gustong-gusto ko talaga yung added features ng Korean automobiles. Like yung blind spot natin, ng mga monitor that you can see sa gauge cluster natin once we turn left or right. At least, di ba, may choices ka, hindi lang yung side mirrors yung titignan natin. Pero I don't recommend na yun lang yung gagamitin mo. Pero it's cool to see na, di ba, hindi na papaganahin yung neck mo for movements, extra movements. Kasi dito, nakikita mo kagad once na magto-turn ka. Then, yung indication ng mga ilaw, ng wipers natin dito sa screen, sa ating gauge cluster. So, sumasakto talaga, nagiging 100% accurate rather than other automobile na kinakailangan tama yung pag-set mo sa kanya sa mga stock natin dito. So, yun ang napansin ko. Okay? Ito yan. Napaka-komportableng i-drive nito. Ang luwag ng ating visibility kaswabe, pwede kang mag-practice ng choreography ng sayaw dito or mag-track and field. Maghabulan kayo. Biro lang. So, maluwag siya kaswabe. Pero, para sa akin lang own preference ko, sa sobrang luwag nito, may drawback lang para sa akin. At siguro ako lang yung nakaka-feel. Siyempre, personal experience ko and being honest lang. Medyo nawawala kasi yung driver engagement. Kumbaga yung connection ko in this machine, parang parang nagfo-floating lang siya and nasa manibela lang ako. Parang tinuturuan ko lang siya na sige, forward ka, left and right. Hindi siya ganun ka-action-oriented talaga na connected sa akin. Para mas maintindihan nyo, magbibigay ako ng metaphor. Parang ganito yan. You know Iron Man? And the Iron Man suit and Tony Starks? Tama? Once Tony Starks, syempre nagsuit na siya nung bakal-bakal, nung Iron Man, di ba? Siya talaga yung nagpa-pilot doon. Ramdam niya dahil lapat na lapat sa katawan niya. So parang ganun siya. Sa sobrang luwag nito kaswabe, yung engagement medyo nawawala ng konti. Sa akin lang yun. That's my own preference. Pwedeng sa'yo, dahil sa sobrang luwag nito, nag-e-enjoy ka naman. Sa sobrang komportable niya, I think parang mas bagay ito sa mga babae na ang daming gamit na pwedeng ilagay. Ako kasi, like, di ba, I'm driving a Camaro, gusto ko talagang yung bintana ko ang liliit, kapit na kapit, tapos meron akong wagon na parang sedan lang, medyo performance rin yung driving niya. So, ganun siya. Pero, hindi ko discount yung pagkaluwag nito dahil yung space, sobrang ang taas niya. Pwede kang magtalon-talon dito, maglagay ka ng helmet, kasyang-kasya. So, ano lang siya, parang soccer mom's car. For me lang naman. So, huwag kayo magalit. Pero aggressive naman yung driving niya.
once na inilagay mo sa sports mode. So pwedeng sa gear shifter or dito sa ating knob. Okay, kunyari, nasa smart driving ako eh. So ang ganda ng smart kasi it adapts, depends sa driving behavior natin. Kasi katulad nito, hindi siya hybrid kaswabe. Why oh why? Sana nagkaroon siya ng hybrid na headline. Diba? Pag nag-eco ka sa highway, baka mas magastos yung gasolina dahil mas nahihirapan siya. So pag nag-sports ka naman sa traffic, mas magastos rin naman. Parang mathematics lang yung ginawa ko. Sana naging accurate ako doon. So pag nilagay ko siya sa sports, of course, yan, mas nagiging exciting kasi yung engine roar, bumabandila siya. Ibig sabihin, nagiging visible talaga in the ears. Visible talaga na naririnig ka swabe. Okay? Tapos mas nagiging eager siya, gusto niyang magkaroon ng fast pacing na driving, mas responsive na. Konting pitik lang sa accelerators natin, it accelerates really good. Tsaka mas nagiging fiery ng konti with the carbon fiber yung style ng mga meters natin eh. Oh. I think syempre mas nagko-consume lang ng gasolina ito kasi nagwawala talaga yung revolution niya, yung RPM. So maganda naman yung handling ng ating manibela. At least hindi talagang super OA nung mga red panels dito para lang ma-complement niya yung mga N-line na nito na features. Yung 253 Nm of torque kasi kaya pang sabayan niya ng mga brain cells natin para hindi ka nalulula or nasusurprise sa sobrang bilis. So, nais kong pasalamatan ang Hyundai Abad Santos because this is the second time na nagkaroon tayo ng lend-out vehicle from them. Yung nauna natin is the Elantra Hybrid. How I wish na magkaroon ng hybrid nito, mas magiging patok yan kasi again 1.5 liter turbo gas engine ito. Ang fuel consumption niya overall I'm not driving. I mean yung nakita ko sa current trip niya ay sa whole trip niya in Manila, wala itong RFID so sa Manila lang ginagamit, Manila area. Nasa 10 kilometers per liter ito. Sakto siya, 10 kilometers per liter. Me using dito sa highway, NLEX tayo 7.1 liters per 100 kilometers. So pag dinivide mo yon, baka magkaroon ng distraction ko swabe. Paki-divide na lang sa 100. Okay, 100 divided by 7.1, yun ang nakuha natin dito sa highway trip natin. Huwag kayong umasa na sobrang laki niya dahil hindi siya hybrid powertrain. Ay, naka-turbo lang tayo swabe. Tapos 4-cylinder. At least hindi naka-NA. Alam ko yung ibang trim levels pala naka-NA. So 4 trim levels. Tapos dalawa yata yung available here in the Philippines. Pero I'm not that sure. 1.4 million pesos. Ilalagay ko na lang yung contact information dyan sa baba. So I'll see you again kaswabe, and subscribe on this channel para lagi kang updated sa ating mga swabe car reviews. Maraming salamat. God bless. More power and more performance.